sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello, kumusta na po kayong lahat? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marin. 41 years old na sa ngayon at dito kami sa Rojas City sa Capiz nakatira ng mga magulang at kapatid ko. Normal naman ang buhay namin sa ngayon pero hindi namin alam kung kailan muling gugulo ang buhay namin nang dahil sa isang pagkakamali ng nakalipas. Papa Dudut, nagsimula ang kwento ko noong nakatira pa kami sa Aglimocon sa bayan ng Maayon, dito pa rin sa Capiz. Tahimik naman ang buhay namin noon pero lingid sa kaalaman namin na mayroong isang lihim na komunidad doon. Ang nakatira ay isang angka ng aswang. Nakakagulat kasi kung titingnan mo ngayon sa Google Maps ang Aglimocon, wala kang makikitang komunidad sa gitna ng gubat at matataas na burol. Pero kapag naroroon ka na at alam mo ang direksyon papunta doon ay makikita mo ito. Sa kabilang banda ay malapit sa komunidad na yon, nagtayo kami ng maliit na manukan. Si Mama ang nag-aalaga sa mga regular na manok para pagkuhanan ng itlog at karne. Habang si Papa naman ay nag-aalaga ng mga manok na panabong. At yon ang pinagkakabuhayan namin, Papa Dudut. Pero wala pa kaming isang taon sa Aglimocon ay sari-saring problema na ang naranasan namin. At una narito ang misteryosong pagkamatay ng mga alaga naming manok, lalo na yung mga panabong ni Papa. Since hindi naman kami naniniwala sa mga aswang kasi born again Christians kami. Kaya pinagpalagay namin na baka may gumagala lamang na mabangis na hayop. Kaso ay nagpatuloy ang pagpatay ng nilalang sa mga alaga naming manok. Hanggang sa napiko na si Papa at isang gabi ay nagplano siya na hulihin sa akto ang nilalang. Pero Papa Dudut, sa halip na mabangis na hayop, ay nahuli namin ang isang nilalang na tila tao pero payat ito. Mahahaba ang kuko at pangil. Mahahaba ang mga kamay at ang paa nito. Ngunit hindi natakot noon si Papa at pinagbabaril niya ang nilalang gamit ang isang homemade na baril. Natamaan ito at namatay on the spot. Pero Papa Dudut, ang nakakahindik balahibo dito, yung nilalang na nabaril ni Papa ay unti-unting nag-transform bilang isang tao. Isang matandang lalaki na duguan ng tumambad sa aming mga mata. Sa puntong yon ay na-realize namin na ang napatay ni Papa ay isang aswang. At dito na nagsimula ang gulo. Siyempre nakarating ito sa angkan ng mga aswang at nagsimula na silang umatake sa amin. Inubos ng mga aswang ang lahat ng alagang manok namin. Tapos ay muntik nang mamatay noon si Papa at ang panganay kong kapatid na lalaki dahil sa pag-atake ng mga aswang sa bahay namin. Dahil dito, nagpasya na lamang kami na tumakas sa Aglimocon at lumipat kami sa bayan ng Sigma sa Capiz. Sa pag-aakalang hindi na kami masusundan ng mga aswang na kaaway namin. Napadpad kami sa barangay Mianay sa bayan ng Sigma sa Capiz.
Nagsimula ulit kami ng panibagong buhay, panibagong kabuhayan. At lumipas ang halos 15 taon ay wala namang nangyaring masama sa amin. Nagkaroon ako ng asawa at 2 anak. Pero kinalaunan ay nakipaghiwalay din sa asawa habang nagdadalang tao ako sa pangatlong anak namin. Ganun pa man, ay nag-focus na lamang ako sa paghahanap buhay at pagtutok sa mga anak ko. Ako rin na nag-alaga at tumutok sa mga magulang ko na matatanda na rin at hirap nang kumilos para sa paghahanap buhay. Hanggang isang gabi nagkasakit ng malubha si Papa. Sobrang nanghina ang kanyang katawan noon. Dinala namin siya sa ospital sa Rojas City pero ang sabi lang sa amin, malaki ang posibilidad na hindi tumagal ang aming padre de familia. Bumuhos ang luha ko sa pag-aalala. Ma, hinahanap ka ni Lolo. Punta ka daw dito. Mensahe ng anak ko sa akin, kaya agad-agad akong nag-asikaso. Kakapanganak ko pa lamang kaya unang beses kong babiyahe. Kasama ang asawa at bagong silang kong sanggol ay nakarating kami sa bahay. Hinanap ko kaagad si Papa at nagmano. Nahirapan si Papa mong huminga, lagi din siyang nilalamig. Samahan mo nga siyang magpa-check up at kung ano-ano na rin ang nakikita niya. Bungad ni Mama nang makita niya ako. Yang gabi-gabing may nakikita akong aso, sabay turo sa bintanang malapit sa higaan niya. Ang sama ng tingin sa akin ng aso, namumulang mata. Nanginginig ang boses ni Papa na animoy batang nagsusumbong sa akin. Hindi kaya nasundan na tayo ng mga aswang? Pag-aalala ni Mama. Pero dahil sa iyo kong mamayani ang takot sa bahay namin ay nagpasya na lamang akong palakasin ang kanilang loob. Nasa isip mo lang yan. Hindi po totoo yung nakikita ninyo. Walang asong makakapasok dito sa bahay na ito, sabi ko kay Papa. Maya-maya'y nakaramdam ako ng lamig at animoy hanging biglang umihip sa amin. Nagiiyak na si Papang at tumingin sa akin. Nilalamig ako. Ano bang ibig sabihin nun? Baka may parating na bagyo kaya malamig ang simoy ng hangin, sabi ko. Pero deep inside ay kinakabahan ako. Naisipan ko namang pagdikitin ang mga palad ni Papa at mataas ang hinlalaki ng isa. Kumpirmado may gumagambala sa iyo. Naibulalas ni Mama habang nakatingin sa mga palad ni Papa. Ano ang gagawin ko? Natatakot ako. Umiiyak niyang sabi sa amin. Naawa ko kay Papa noon kaya nagpasya kami noon na dalhin siya sa isang albularyo. Hindi kami naniniwala sa albularyo dahil nga sa born again Christians kami pero no choice kami noon, Papa Dudut. Alam kong albularyo lamang ang makapagbibigay ng kasakutan sa amin kung ano ang katotohanan. Samantala sa halip na pumunta kami sa albularyo, Papa Dudut. Yung albularyo na lamang ang pumunta sa bahay namin dahil hindi na makatayo si Papa ng mga panahong yon. Pagdating nito ay agad na nagpahanda ito ng mga gamit na kakailanganin niya para sa ritual. Tatawasin din daw si Papa at hihilutin. Nagsimulang magpatak ng kandila sa palanggana ang albularyo habang binibigka sa mga buhay na salita. Sa tulong ng imaheng nabuo sa palanggana ay ipinakita nito ang mga nilalang na gumagambala kay Papa. Inaaswang kanilo. Sadyang nagpapakita siya sa iyo sa bintana para takutin at pahinain ka. Saad ng albularyo. Nakabukas kasi sa gabi ang bintana. Dagdag pa ng matanda. Kapag nakabukas ang bintana ay nangangahulugan yon sa aswang na invited sila at maaaring makapasok. Pero dahil may suhang nakatanim sa gilid ng bintana ay hindi siya makapasok. Kaya nagpapadala siya ng mga ilusyon sa pamamagitan ng orasyong pambabaliw. Unang apa ko pa lamang kanina, pagpasok ko ay ramdam ko na ang bigat ng presensya sa loob ng bahay. Ayon sa figura ay may mga duwende at demonyo pa akong nahuli na nasa bahay na ito.
Totoong lahat ng nararamdaman mo, Nilo. Kaya kailangan nating maglagay ng pangontra. Mabango sa aswang ang mga bata at buntis, maging ang matatandang may sakit. Isarado nyo ang mga bintana sa gabi. Itayo pabaliktad ang walis tingting sa may pintuan sapagkat kakatakutan ito ng aswang. Para sa kanila kasi ang walis tingting na nakabaligtad ay rehas na magkukulong sa kanila. Kung makakapasok sila, siguradong hindi na sila makakalabas. Walang silbi ang medalyon na meron kayo pangontra sa mga aswang, sapagkat nawawalan niya ng buhay kung hindi napapakain ng dasal. Inilot na rin ng albularyo si Papa at pinainom ng healing water. Sinelyuhan ko na rin si Papa para hindi na siya gambalain ng mga nilalang. Samantala'y muling nakatulog si Papa pagkatapos ng ritual, pero hindi kaagad umalis ang albularyo dahil meron siyang impormasyong nakuha mula sa aswang na nanggugulo kay Papa. May nakaaway pala kayong isang angka ng aswang, aniya. Oo, Mang Kiko. Doon sa Maayon ay may napatay kasing aswang ang asawa ko. Kaya napilitan kaming magpakalayo-layo at dito kami napadpad sa Mianay. Ano, natuntun na ba kami ng mga nakaaway naming aswang? Nakita kong tumango ang matandang albularyo. Oo, kailangan nyo nang umalis ngayon din mismo hanggat nandito pa ako. Habang nag-iimpake kayo ay maglalagay na ako ng mga proteksyon sa inyo para pansamantalang mabulag ang mga aswang at hindi kayo matunton. Wika pa ng matanda. Pero saan kami pupunta at titira nito? Nag-aalalang wika ni Mama. Alam na ng mga aswang na nandito kayo kaya gagawa na sila ng paraan para tuluyan na nila kayo. Kung hindi kayo aalis dito ay hindi lang ang tatay ninyo ang mamamatay, kundi pati na rin kayo. Hanggat may araw pa ay umalis na kayo dito sa bahay. Ma, pwede muna tayong tumira kina Tita Raya sa Rojas City. Hindi ba may pinapaupahan siyang bahay ngayon? Kausap ko lang kanina ang anak niyang si Beth. May bakante silang unit ngayon. Tawagan niyo na si Tita Raya at meron akong naipong pera na pwede nating pambayad sa deposito at advance. Sabi ko sa aking ina. Agad namang sinunod ni Mama ang sinabi ko at agad niyang tinawagan si Tita Raya. Habang kami ng mga kapatid ko ay nag-impake kami ng mga mahalagang gamit tulad ng damit. Tapos ay noon habang naroroon pa ang albularyo ay umalis na kami sa aming bahay sa kayang isang jeep na inupahan ng kuya ko. Yung mga muebles namin saka na lang namin kukunin kapag naayos na ang bahay na lilipatan namin. At yun na nga, Papa Dudut. Mula Sigma ay nagpunta na nga kami sa Rojas City at doon kami nagpatuloy ng buhay. Himala namang gumaling si Papa pagkarating namin doon sa bahay ni Tita Raya. At buti na lang at mabait ang tiyahing ko kaya hindi na niya kami pinagbayad ng deposito at advance. At babayaran lang namin siya ng 3,000 piso kada buwan. Kalahati ito sa normal na paupa sa kanyang mga apartments. Lumipas ang 1 taon, wala namang kaming naranasang nakakatakot. Kaya inakala naming tapos na ang aming problema. Doon din ay may nakilala akong lalaki at naging kami. Pero noong mabuntis ulit ako ay ayon, nadiskubre ko na lamang na nambababae pala ito. Kaya agad ko siyang hiniwalayan kahit nabuntis pa ako sa pang-4 kong anak. Samantala 1 araw sa mismong kaarawan ng aming ina ay nangyari ang isang nakakakilabot na karanasan. Since birthday nga ni Mama at may handaan, ako ang in charge noon sa kusina since mahilig akong magluto. Habang nagluluto ako ay nag-text ang tita ko na papunta na sila sa bahay. Lumabas ako to check kung saan sila pwedeng pumwesto since ang daming bisita. Then nakita ko yung kubo na pag-aari ni Tita Raya sa tapat ng bahay namin na walang tao kaya sabi ko ay doon na lamang ako maghahain para sa kanila. Doon ko hinanda mga pagkain at kubyertos para pag dumating na sila ay kakain na lamang kaagad. So yun, maya-maya ay dumating na nga sila.
Nagkamustahan kami dahil nag-request yung tito ko na baka pwedeng mag-refill ako ng lumpia. Saka dalhan sila ng dessert. Kaya bumalik ako sa kitchen para kumuha ng pagkain. Inabot ko yung mga pagkain kay tito kasi ayaw ko nang mag-akyat panaog sa hagdanan ng kubo. Nang mapansin ko yung tatay ko na nasa gilid ng kubo, may kausap na babae na hindi pamilyar sa akin. Nilapitan ko yung tatay ko kasi may sasabihin dapat ako sa kanya noon. Paglapit ko, yung babae biglang hinawakan yung tiyan ko. Hindi kami magkakilala pero bigla niyang hinipo ang tiyan ko in a circular motion. Tinapik ko yung kamay niya out of instinct dahil hindi ako sa maarte. Pero dahil nararamdaman ko yung kamay niya na hinahaplos yung tiyan ko at yung baby ko sa loob ay biglang naglilikot. Tapos tinanong pa niya ako habang ngingiti-ngiti siya at full smile pa siya. Ilang buwan na yan? Sinagot ko siya kahit nakakaramdam ako ng takot, kabuwanan ko na tapos ay umalis na ako. Hindi ko naman siya pwedeng sungitan kasi bisita siya ng parents ko. Aside sa fact na tinabig ko siya, yung kamay niya noong hinawakan niya ako. I find it weird and may something na nagsasabi sa akin na may kakaiba sa kanya. Pero hinayaan ko na lamang muna. Pagbalik ko sa kusina, kinausap ko yung baby ko sa tiyan ko. Anak ko, kung parehas tayo ng nararamdaman dun sa babae, gumalaw ka nga please. And to my surprise gumalaw talaga ang baby ko sa tiyan ko. Pumasok ako sa living room namin kasi natakot ako. Yung main door namin is nakabukas tapos biglang parang may bumulong sa akin. Tingin daw ako doon sa cross stitch namin na The Farm. Mahaba yung cross stitch frame na yon and nakaglass. Tanaw yung mga bintana sa labas and to my surprise na naman, yung babae nakatingin siya sa akin doon sa salamin ng cross stitch kahit nasa loob ako at nakangiti na naman. Coincidence ba pero mas lalo akong kinabahan. Tinawag ko yung bunso kong kapatid at sinabi ko sa kanya yung nangyari at inutusan ko siya na pumunta sa table ng babae kasi nandun naman ang nanay namin. Kako'y subukan niyang agawin ang eksena para makuha niya ang atensyon ng mga nandun. Pagka ko yung babae ay hindi siya pinansin, positive na ako. Iba siya. Natakot yung kapatid ko pero sinunod niya ang utos ko. Tapos maya-maya pa ay bumalik siya sa akin. Sabi niya lahat ng nandun sa garahe ay pinakilala siya ni nanay. Pero siya lang ang hindi pumansin sa kapatid ko. Hanggang sa natapos yung event, nag-uwi ang mga bisita, tinanong ko ang tatay ko kung sino yung babae kasi doon ko lang nakita yon. Sabi niya ay kasamahan daw yon ng kuya ko na nagwo-work sa bangko. Sabi ko sa tatay ko ay may mali doon sa babae at tinawanan ako ng tatay ko kasi kung ano-ano daw ang naiisip ko na naman. Pumasok na lamang ako sa kwarto at yun pala ang start ng dilema ko. Nagising ako madaling araw, may kumakalmot sa bubong namin. Ginising ko din lahat ng kasama ko sa bahay. Nung binuksan ni Papa yung ilaw ay nawala yung nakalmot. Di na lang kami nagpatay ng ilaw at ayon nakatulog naman kami ng maayos. Kinabukasan, mga pahapon, dumating ulit yung babae sa bahay. This time ay kesyo nangihiram daw ng ball gown para sa anak niya. Nilakasan ko ang loob ko na lumabas sa terrace para titigan siya. Maganda maputi matangos ang ilong pero bakit hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo? Nagtataka din ako kasi sobrang layo ng bahay nila sa amin tapos sa amin pa siya dadayo ng panghihiram ng damit. May 45 minutes din ang biyahe niya. Bakit dito ka pa sa amin hihiram ang layo ng pinanggalingan mo? Sabi ko doon sa babae. Nasabi lang kasi sa akin ng papa mo na marami kang gown na binili para doon sa pangalawang anak mo na babae. Magaganda raw yun. Kasi kesa gumasos pa ako ng malaki, etong papa mo ay nangako sa akin na pahihiramin niya kami ng libre. Aniya. Pinalampas ko yon Papa Dudut pero alam kong nasasakyan na nung babae na nagdududa ako sa kanya.
ni hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Then sumapit ulit ang gabi. Ayun na naman yung kumakalmot sa bubong ng kwarto ko. Pero ready na ako that time. May asin na yung bintana ko at bawang. Hindi na rin kami nagpapatay ng ilaw. Tapos yung sumunod na araw ay nawala na naman yung nakalmot sa bubong, so ako ay napanatag na. Pero makalipas ulit ang 2 gabi ay muli na naman itong dumalaw sa bahay namin. Patay ang ilaw namin at sobrang sarap ng tulog naming lahat nang biglang bumukas yung pintuan ng kwarto namin. Pumasok ang tatay ko at binuksan ng ilaw, galit na galit. Kakainin ka na ng aswang pero tulog na tulog ka pa rin, aniya. Napabangon kaming lahat. Sabay tinuro ng tatay ko yung kisame namin. Yung kisame ay lumulundo. Natakot ako base sa paglundo mabigat yung nasa loob ng kisame at gumagapang ng mabagal kasi parang masikip siya sa loob. Lumabas kami kaagad ng kwarto at nagpunta sa salas tapos ay nakita ko yung 2 kapatid ko na lalaki na nasa back door na may hawak na itak at kawayan na anos kung tawagin. Nag-aabang sa may pinto kasi yun lang pwedeng maging exit ng kung anuman yung nasa loob ng kisame. Walang lumabas sa kisame pero may pusa na biglang sumulpot. Ang ginawa nila ay umakyat sila sa bubong at itinayo yung anos ng kawayan sa may bubong ng kwarto ko. Nilagyan din nila ng bawang tapos ay nagsaboy sila ng asin sa bubungan. Kinaumagahan, tinanong ko ang nanay ko at tatay ko kung paano nila nakita yung gumagapang sa kisame. Sabi ng nanay ko ay patulog na sila nang may makita siyang pusa sa bintana nila sa kwarto. Since sliding yung bintana ay kitang-kita yung pusa. Sabi niya sa tatay ko, "Tay, may pusa o ang laki." Agad namang naalarma si Papa at ginising niya ang mga kapatid ko. "Hindi yan pusa, walang pusa na ganyang kalaki." Tapos ay bigla na lang daw nawala yung pusa pero biglang lumundo na yung kisame sa kwarto. Nung nakita daw ng tatay ko na yung gumagapang ay papunta sa kwarto ko, doon na siya tumakbo papunta sa amin para buksan ang ilaw at gisingin kami. Kinabukasan ay nagpulong-pulong kaming pamilya at kumbinsido kaming natuntun kami ng mga kagalit naming aswang. Sinabi ko naman na may suspetsa ako na ang aswang ay yung babaeng kasamahan ng kuya ko at nanghiram ng gown ng anak kong babae. At mukhang nakatunog nga yung babae kasi hindi na siya bumalik sa bahay namin at yung gown ay sinauli na lamang niya sa kuya ko na ka-work niya. Sa kabilang banda ay lalo kaming naging alerto dahil hindi talaga kami titigilan ng angkan ng aswang na nakaaway namin. Sabi ng albularyo, hanggat buhay daw si Papa ay dadalaw at dadalaw ito sa amin. Asahan daw namin na magkakaroon kami ng mga kakaibang bisita sa aming bahay. Sa ngayon, Papa Dudut, ganito pa rin ang struggle namin. Payapa ang buhay namin sa araw pero pagsapit ng dilim ay nagbabantay na kami na baka may makalusot na aswang sa bahay namin. To the extent na parang napaparanoid na nga kami. Mahirap ang sitwasyon namin. Pinag-iisipan na nga naming umalis ng Capiz at magtungo sa malayong lugar kung saan ay hindi kami matutunto ng mga aswang. At isa sa balak namin ay tumira sa Batangas sa lugar kung saan ay maraming kamag-anak si Papa. Pero sa ngayon ay hindi pa kami nakakaalis ng Rojas City dahil marami pa kaming kailangang asikasuhin. Papa Dudut, alam kong mahirap paniwalaan ang isang kwentong aswang pero sinend ko pa rin po ito sa inyo para magsilbing babala sa lahat ng mga nag-i-exist talaga ang mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat at ugaliing mag-ingat at maging alerto sa lahat ng oras. Lubos na gumagalang, Marine. Maraming salamat kay Marine sa iyong tapang at lakas ng loob na sumulat sa amin para ibahagi ang inyong totoong karanasan tungkol sa mga aswang. Sa panahon ngayon ay mahirap talagang paniwalaan ang mga ganitong salaysay dahil na rin sa makabagong teknolohiya. Pero sa halip na liblib na lugar ay meron pa rin mga kwento ng mga taong nakaranas na maaaswang o makakita
ng isang totoong aswang. Hindi naman kayo pipiliting maniwala lalo na kung labag ito sa inyong paniniwala. Pero ugaliing maging alerto at maingat sa lahat ng oras. Nang sa ganon ay hindi tayo mabiktima ng mga masasamang loob o elemento at maging maayos pa rin ang ating buhay. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.